Sa pagpapatuloy ng ating kwento, dito sa Taiso Holy Ground sa lupain ng Yun Sia Peak, makikita itong dalawang babae na nag-uusap sa tapat ng palas ng kanilang Peakmaster, na nakakalungkot raw ang pagpanaw ng kanilang eldest senior brother na si Chu Shu, at mula raw na bumalik ang kanilang Peakmaster ay hindi na siya lumabas sa kanyang bulwagan. Sa loob naman ng palas ay makikita itong si Meng Dai na tahimik lang na nakaluhod sa lugar kung saan siya palaging nakaupo. Hindi maalis sa kanyang tingin ang maliit na lapida na bato na nakaukit ang pangalan ni Chu Shu, na kanyang nasabi na nangako raw sa kanya si Chu Shu na babalik siyang ligtas pero sa huli ay siya lang ang nakabalik mag-isa. Lumipat naman ang eksena sa malawak na kalawakan, makikita dito si Chu Shu na nakalutang sakay sa kanyang espada na malalim ang kanyang iniisip na kung susundan lang raw niya ang ilog ng panahon ay makakarating siya sa hinaharap. Gayunpaman kinakailangan niyang maglakbay laban sa agos ng panahon upang marating ang 100,000 taon ang nakalipas. Sa gitna ng iniisip ni Chu Shu ay nagsalita naman sa kanya si Miao. Ipinaliwanag sa kanya ni Miao na ang pag-anod pababa kasabay ng agos ay natural na madali, ang tanging alalahanin lang dito ay mababawasan ang haba ng buhay ng isang tao. Ang paglalakbay laban sa agos ay nangangahulugan na hindi lamang nilabag ang pagguho ng mga batas ng panahon, kundi pati na rin ang pagtitiis sa napakabigat na puwersa ng mga batas ng langit at lupa. Ito ay isang lubhang mapanganib na gawain, sigurado raw ba talaga si Chu Shu na kanya itong gagawin? Naging seryoso naman itong ating bida dahil itinulak raw siya ni Tianno sa bingit ng bangin, at paano naman siya magkakaroon ng kapayapaan kapag hindi niya siya mapapatay? Hindi talaga siya mapapanatag kapag hindi papatay si Tianno. Sabay inutusan ni Chu Shu si Miao na ang tangi na lang niyang gawin ngayon ay protektahan siya dahil sisimulan na niya ang proseso. Makalipas ang ilang mga oras ay binabalutan silang dalawa ng gintong enerhiya, at sa sobrang lakas ng pressure ng enerhiya ay maging ang damit ni Chu Shu ay napunit. Hindi nagtagal ay bumalik na nga ang ating bida 100,000 taon sa nakaraan, at ito ay dahan-dahan na nahulog papunta sa malawak na lupain galing sa itaas. Kaya napapatanong na lang itong ating bida na sa nakita raw niya ngayon ay nasa himpapawid siya ng lupain. Talaga raw ba na matagumpay siyang nakarating sa 100,000 taon sa nakalipas? Ngunit lumabas ang pawis sa kanyang mukha ng kanyang napagtanto na wala na pala raw siyang damit. Saan na raw ba napunta ang kanyang damit? Pipigilan pa sana ni Chu Shu na hindi siya mahulog papunta sa ibaba, ngunit talagang wala na siyang magagawa kung hindi tuluyan na siyang nahulog. Kaya sumisigaw na lang itong ating bida na humihingi ng tulong dahil sobrang taas ng kanyang babagsakan. At sa kabutihan na palad ay nahulog si Chu Shu sa isang naglalakbay na barko sa himpapawid at bahagyang nabawasan ang taas ng kanyang binagsakan. Sa loob naman ng barko ay makikita itong isang babae na natigil sa kanyang pagbabasa dahil napansin niya na mayroong bumagsak sa kanilang sinasakyan na barko, kaya napapatanong siya sa kanyang mga kasama na kung ano raw ba ang mga nangyari. Dali-dali naman na binuksan nitong isang taga-silbi ang pintuan sa silid ng kanyang young miss dahil mayroon raw hindi magandang nangyari, dahil mayroong isang tao na nahulog galing sa kalangitan. Sa lugar kung saan bumagsak si Chu Shu ay pinagtitinginan siya ng mga tao, at silang lahat ay napapatanong kung sino raw ba ang tao na ito. Talagang nakaligtas pa siya kahit sobrang taas ng kanyang pinanggalingan. Sa gitna ng pag-uusap ng mga kababaihan ay tinawag naman ang kanilang pansin nitong babae na taga-silbi na dapat raw silang lahat na tumabi dahil parating na dito ang kanilang young miss. Nang dumating na itong young miss ay seryoso niyang tinanong si Manager Wu na kung ano raw ba ang mga nangyari, dapat ipaliwanag niya ang lahat. Ayon naman itong si Manager Wu na maayos naman ang lipad ng kanilang airship nang bigla na lang nahulog ang isang tao galing sa kalangitan. Binigyan din ng babala ni Manager Wu ang young miss na sa ganito raw kahirap na sitwasyon ay malamang nakatagpo ang young miss ng isang napakalakas na kalaban. Ang mas mabuti raw nilang gawin ngayon ay itapon itong lalaki palabas sa kanilang airship para maging ligtas ang lahat dito at para maiwasan nila ang malaking gulo. Sagot naman sa kanya nitong young miss na pinapahalagahan ng kalangitan ang isang buhay, kung hindi raw nila ito nakatagpo ay mas maganda. Pero nang dahil nakatagpo sila ng ganitong sitwasyon ay maaari nilang tulungan ang tao hanggang sa kanilang makakaya hanggang mabawi niya ang kanyang lakas. Sa isip-isip naman nitong ating bida habang nagpapanggap na wala pa rin malay na matagumpay raw siyang nakarating 100 taon ang nakalipas, at wala na din ang kanyang damit at ibang mga kagamitan maging ang lahat niyang mga proteksyon, ang lahat ay naglaho na parang bula. Dagdag pa rito ay napansin niya na iba ang patakaran sa mundong ito, kaya pansamantala siyang hindi makagalaw.
talagang napakahirap ang kanyang sitwasyon ngayon. Gayunpaman kahit pansamantala siyang hindi makagalaw ng normal sa ngayon ay hindi naman siya nag-alala na saktan siya ng mga tao na ito, dahil matapos ang lahat mayroon pa rin siyang isang sinaunang katawan. Nang sinimulan ng ilipat sa ibang lugar ang ating bida ay nagtataka itong dalawang lalaki dahil bakit sobrang bigat ng tao na ito hindi raw ito normal sa isang tao. Nang napansin ni Manager Wu na itong dalawa niyang mga tauhan ay hindi man lang mabuhat ang ating bida ay kanya silang pinagalitan. Bakit maging ang ganito kasimple na trabaho ay hindi nila magawa, naging walang silbi na raw ba ang mga pagkain nitong nakaraan na 2 araw, hayaan nilang dalawa na siya na lang ang gumawa nitong lahat. Nang sinimulan ng buhatin ni Manager Wu ang ating bida ay nabigla siya sa bigat ni Chu Shu at kitang-kita sa kanyang mukha na halos pumutok na ang mga ugat. Kahit sobrang bigat ni Chu Shu ay pinipilit pa rin ni Manager Wu na ilipat ang ating bida sa ibang lugar, ngunit talagang hindi niya kayang buhatin ang ating bida. Itong dalawang babae na pinapanood si Manager Wu ay natawa na lang sila at napapatanong na kung sino raw ba talaga ang tao na biglang nahulog sa kalangitan, kahit na si Manager Wu na nasa antas na ng Divine Bridge Realm ay hindi niya kayang maigalaw ang lalaki. Kaya maririnig sa buong lugar ang boses ni Manager Wu na siya ay napamura dahil kahit ibinuhos na niya ang kanyang buong lakas ay hindi niya maigalaw ang ating bida. Itong dalawang lalaki ay nagulat sa kanilang nakita sa unahan ng kanilang airship dahil nagkaroon ng crack ang barko kaya natanong na lang nila na kung gaano raw ba kabigat ang tao na ito. Si Manager Wu ay wala na lang nagawa kung hindi napahawak sa kanyang ulo na kanyang tinawag ang pansin ng Young Miss na kanyang ipinaliwanag na nakita naman daw ng Young Miss ang lahat ng mga nangyari na kahit ibinuhos na niya ang kanyang lakas ay wala talaga siyang magawa para ilipat ang lalaki. Dahil dito ay iminungkahi ng Young Miss kay Manager Wu na sa ngayon ay hayaan muna nila dito ang lalaki, at sa isang araw ang lumipas ay ipinagpatuloy ng airship ang kanilang paglalakbay, habang itong si Chu Shu ay kanyang iniisip na isang araw na raw ang lumipas ay hindi pa rin niyang magawang makaupo, ngunit nagawa na niyang maigalaw ang kanyang daliri. Sa kabila ng iniisip ni Chu Shu ay napansin niya na papalapit sa kanyang kinaroroonan ang dalaga. Nang nasa malapit na ang dalaga sa kinaroroonan ni Chu Shu ay tumingala ito sa kalangitan. Dito ay nagsalita si Chu Shu sa babae na kanyang pinapasalamatan sa kanyang pagpayag na manatili muna siya dito ng saglit sa airship. Ang babae ng kanyang narinig ang boses ni Chu Shu ay nagulat siya dahil nagising na raw pala ito. Tinanong din niya ang ating bida na kung kumusta na ngayon ang kanyang mga pinsala sa katawan. Ayon naman ni Chu Shu na marahil kinakailangan pa niya ng ilang mga araw para tuluyan na makapag-recover, tinanong din ni Chu Shu ang dalaga kung ano raw ba ang kanyang pangalan. Sa tanong ni Chu Shu ay ipinakilala sa kanya ng dalaga ang kanyang pagkakilanlan, siya raw ay si Miss Anjie Jiu, at tinanong din niya ang ating bida na kung maaari raw ba na kanyang malaman ang pangalan ng mister. Hindi naman nag-atubili si Chu Shu na kanyang ipinakilala ang kanyang pangalan sa dalaga. At sinaad din ni Chu Shu kay Miss Anjie Jiu na masarap raw pakinggan ang pangalan ng binibini. Idinagdag din sa kanya ni Chu Shu na kung narinig na raw ba niya ang lupain ng Taisu Holy Land, ayon naman ng dalaga na kanya na raw narinig ang lupain ng Taiyi, Yaoguang at Yaoqi pero kailanman ay hindi pa niya narinig ang Taizu Holy Land. Sa isip-isip naman ni Chu Shu na kaya lang raw hindi narinig ni Miss An ang Taizu Holy Land ay sa kadahilanan hindi pa ito naitatag sa kasalukuyan na panahon at hindi pa naging isang emperor ang Taizu Emperor, mukhang tamang lugar raw talaga ang kanyang napuntahan, hanggat malulutas lang niya ang kanyang problema kay Tiannu dito ay makakabalik siya ng mapayapa. Sabay muli na namang tinanong ni Chu Shu si Miss An na hindi raw niya alam kung anong lugar ito, at saan din daw sila pupunta. Paliwanag naman ni Miss An na ang lugar na ito ay ang imperyo ng Qinfeng sa silangang kontinente, sila ngayon ay papunta sa lungsod ng Taiyan. Nang nalaman ni Chu Shu kung anong lugar siya ngayon ay kanyang ipinikit ang kanyang mga mata na kanyang nasabi sa kanyang sarili na sa ngayon ay makisabay muna siya sa kanila. At muli na namang tinawag ng ating bida ang pansin ni Miss An dahil napansin raw niya na paminsan-minsan ay lumilitaw at nawawala ang kanyang talento. Posible raw ba na kanyang sinusundan ang landas ng literatura na cultivation, na pinasangayunan naman ni Miss An na siya ay nag-aaral ng literatura, at ang pagpunta din niya sa lungsod ng Taiyan ay para din sa kanyang pagpasok sa Zubo Academy. Sa paliwanag ni Miss An ay napapaisip si Chu Shu na ang Zubo Academy ay nakita na niya ang pangalan na yon sa teksto ng Taizu Holy Land. Doon din niya nalaman na ang literary cultivation, hindi tulad ng orthodox cultivation, ay isang medyo hindi pangkaraniwang landas,
at pinagyayaman nito ang talento sa panitikan at karunungan. Pinanghahawakan ang matuwid na daan at sinusunod ang natural na kaayusan. Kapag naabot ang kadalubhasaan, ang mga salita ng isang tao ay dumadaloy ng walang kahirap-hirap, kayang pumatay sa isang salita lamang at lumikha ng langit at lupa gamit ang isang panulat, sa kasamaang palad, matapos bumagsak ang emperador, nagbago ang mga batas ng langit at lupa, unti-unti ring nanghina ang literary cultivation. Binanggit din ni Chu Shu kay Miss Anne na ang mga tao raw ngayon ay hindi nakikita ang buwan ng nakaraan, ngunit ang buwan ngayon ay minsang nagliwanag sa mga tao noong nakaraan. Nang narinig ni Miss Anne ang mga salitang binitawan ni Chu Shu ay hindi niya mapigilan ng ngumiti dahil napakagandang tula raw ang kanyang mga binanggit ngayon, talagang mayroon raw talento ang mister sa ganitong larangan. Ayon naman sa kanya ni Chu Shu na ang tula na kanyang binanggit kanina ay isinulat ng isang kilalang makata, siya raw ay wala pang ganoon na talento sa larangan ng tula. Kung nakakatulong raw kay Miss Anne ang ganoon na tula ay malaya naman niya yung gamitin, isipin na lang raw niya na iyon ang kabayaran sa kabutihang ipinakita niya sa kanya at sa pagtanggap sa kanya ngayong araw. Sa mungkahi ni Chu Shu ay ngumiti itong si Miss Anne na kanyang pinasangayunan ang sinabi ng ating bida na maaari niyang gamitin ang tula na kanyang narinig. Makalipas ang maraming oras nang nakapaglakbay na ang pamilyang Anne ng 1,000,000 milya, makikita dito ang tatlong individual na kanilang tiningnan ang airship ng pamilyang Anne na nilalakbay ang himpapawid. Sinaad pa nitong isa sa kanyang kasama na ang young Miss Row ng Anne family ay malapit nang dumating dito. Natatawa pa nilang sinabing tatlo na ihanda raw nila ang kanilang mga sarili para kanilang tambangan ang airship ng pamilyang Anne. Habang patuloy pa rin na nilalakbay ng airship ng pamilyang Anne ang himpapawid, ay sa loob naman nito ay patuloy pa rin ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Tinanong pa ng dalaga ang ating bida na kung hindi pa rin raw ba makakagalaw ang mister. Idinagdag din niya na lumalamig na ang gabi, mangyaring magpahinga muna siya dito sa labas ng airship, dahil siya naman ay babalik na sa kanyang silid upang magpahinga. Na pinasangayunan naman ng ating bida ang sinabi sa kanya ng dalaga matulog na raw ito ng mahimbing sa kanyang silid. At natatawa na lang itong si Chu Shu dahil hindi raw niya inaakala na siya noon ang kilalang Demon Chu na walang kinakatakutan at ngayon ay nakahiga siya dito na hubot-hubad na nakikipag-usap sa magandang binibini, talagang nakakatawa raw talaga ang kanyang larawan ngayon. Gayunpaman kahit hindi pa siya makagalaw ngayon ay kaya naman niyang gumamit ng kakaunting lakas, at kasabay nito ay pumasok na nga si Chu Shu sa kanyang divine sense, na kanyang nasabi na nakakatakot raw talaga ang pagtawid sa ilog ng panahon at nagtataka din siya kung paano siya nakaligtas. Kung ibang cultivator ay pumunta sila sa hindi pamilyar na panahon ng walang suporta ng isang realm gate ay tiyak na sila ay maglalaho. Posible raw ba na sa buong kasaysayan ay siya lamang ang matagumpay na nakagawa nito? Ngunit natigil sa kanyang iniisip si Chu Shu dahil mayroon siyang nararamdaman na kakaiba, dahil pala mayroong biglaan na umatake sa airship ng pamilyang Anne galing sa malayo. Makikita itong airship na nagkaroon ng malaking pinsala at nasira ang kalahati nito. Si Manager Wu nang kanilang napansin na mayroong biglaan na sumabog ay dali-dali nilang tiningnan ang buong paligid na kanilang natanong na kung ano raw ba ang mga nangyari, sinisigaw din ng iba niyang mga tauhan na inatake raw sila ng kalaban. At dito ay lumitaw na nga itong dalawang individual sa airship ng pamilyang Anne na kanilang tinawanan ang lahat ng mga nakasakay sa loob ng airship. Hindi lang doon dahil nakapasok na din ang iba pa nilang mga kasama sa airship, at halatang gusto nilang patayin ang lahat na nakasakay sa loob ng lumilipad na barko. Maririnig sa buong airship ang boses ni Manager Wu na kanyang pinakilala ang kanilang pamilya sa mga individual na nang himasok sa kanilang barko. Kung balak raw nilang pagnakawan ng pamilyang Anne ay mas mabuti na pag-isipan nila ito ng mabuti. Pero tinawanan lang sila nitong lalaki dahil iyon naman talaga ang kanilang balak na patayin ang kabilang sa pamilyang Anne. Dahil sa sinabi ng lalaki ay nanginginig ang buong katawan ni Manager Wu na kanyang tinanong ang kanyang bantay sa likod na kung nasaan na raw ba ngayon si Keqing. Hindi pa natapos sa pagtatanong si Manager Wu ay bigla naman na tumalon sa itaas ang kanyang hinahanap. Dahil dito ay nawala ang takot ni Manager Wu nang dumating na sa kanyang harapan ang tao na magliligtas sa kanila at papatay sa mga kalalakihan na pumasok sa kanilang airship. Ngunit sinabi lang sa kanya nitong si Keqing na kalabisan na raw itong pananambang sa kanila dahil tatlo sa kanila ay nasa antas ng Transcendent Realm at ang isa ay nasa antas ng Lesser Saint, talagang wala silang balak na buhayin silang lahat na nandito. Natatawa pang sinaad nitong isang lalaki na mayroong pulang balabal na upang putulin ang damo ay dapat nabunutin pati ang mga ugat,
Tinanong din niya ang pamilyang Ann na kung ano naman raw ang masama kung gumamit sila ng malakas na puwersa para lamang sa maliit na gawain. Pinatigil naman siya ng isa niyang kasama sa pagsasalita dahil panahon na raw para sila ay umatake. Si Miss Ann na nakatingin sa kanilang kalaban ay sinabihan niya ang nanghimasok sa kanila na bago raw siya mamatay ngayon ay maaari ba niyang malaman kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Si Chushu na nakikinig sa pag-uusap ng dalawang panig ay ngumiti na lang siya dahil ito raw ay interesante.